Kilala ang binatang si Narciso sa baryo nila dahil mula siya sa pamilya ng mahuhusay na mga antingero. Ang kanyang mga ninuno ay nakilala rin noong panahon ng mga ito. Ang ama naman ni Narciso na si Emilio ay tanyag bilang isang magaling na manunugis ng mga aswang na gumagamit ng iba't ibang klase ng anting-anting at agimat sa pakikipaglaban. Kaya naman, mabigat ang pressure para kay Narciso na maging kagaya ng tatay niya. Alam niya na inaasahan na ng mga tao sa baryo nila na makikilala rin siya gaya ng kanyang ama at ibang mga nauna sa kanila. Isang umaga, gaya ng nakasanayan ng mag-ama, ay nakaupo sila sa labas ng bahay nila habang humihigop ng mainit na kape at pinapanood ang pagsikat ng araw. Si Narciso ay 20 taong gulang na. Matangkad siya at may matipunong pangangatawan. Grabe! Napakaganda po ng umaga ngayon, Tay, no? Sana, ganito na lang po palagi ang buhay dito sa baryo. Tahimik, payapa, at walang gulo. Ang katahimikang meron tayo ngayon, anak, ay bunga ng pakikipaglaban at sakripisyo ng ating mga ninuno. Sila ang unang humarap sa mga aswang na gustong sakupin ang baryong ito. Utang natin sa kanila ang bawat umagang kagaya nito. Aba, Tay, may ambag ka rin naman dun, ah. Natatandaan ko po na humarap ka rin noon sa isang grupo ng mga aswang na gusto ring angkinin ng baryo natin. Grabe! Tandang-tanda ko po. Ang galing niyo pong makipaglaban noon, Tay. Napangiti si Emilio, pero agad ding nabura ang ngiti na yon. Napalitan yon ng lungkot na bumakas sa mga mata nito. Naipagtanggol ko nga ang baryo, pero hindi ko naman nailigtas ang nanay mo. Natahimik si Narciso. Naramdaman niyang biglang bumigat ang hangin sa paligid nila. Ang nanay ni Narciso, na si Lina, ay namatay sa pagsalakay ng napakaraming aswang sa lugar nila. Abala noon si Emilio sa pakikipaglaban ng pasukin ng 2 aswang ang bahay nila. Ipinagtanggol ni Lina si Narciso na noon ay bata pa lang, at dahil doon ay nasawi ito sa harap mismo ni Narciso. Naalala mo, Tay, tuwing ganitong umaga ay ginigising tayo ni nanay nun para sabay-sabay tayo mag-almusal. Tama ka, anak. At laging may tuyo at pritong itlog at sinangag. Paborito yun ng nanay mo eh. Kung buhay pa po sana si nanay ngayon, Tay, baka siya pa rin ang gumigising sa atin tuwing umaga. Sigurado po ako na mas buhay ang bahay natin, Tay. Sinabi mo pa. Nakakamiss din ang pag-aasikaso niya sa ating dalawa. Kahit pagod na siya sa mga gawaing bahay, ay hindi ko kailanman narinig na nagreklamo siya. Ganun niya tayo kamahal na dalawa, anak. Pero Tay, bakit pala hindi na ho kayo nag-asawa ulit? Wala namang masama ron, di ba? Saka wala rin pong problema sa akin kung umibig kayo ulit. Kung yun po magpapasaya sa inyo, Tay. Napatingin si Emilio kay Narciso. Saglit itong tumahimik bago tumingin sa malayo. Wala naman talagang masama. Maraming ang nagtangkang ipares ako kung kani-kanino. Pero wala akong nakilalang babae na kagaya ng nanay mo. Para sa akin, wala nang hihigit pa sa kanya, anak. Isa pa, ayoko rin pilitin ang sarili ko na umibig ulit. Wala nang hihigit pa sa kanya para sa akin. Pakiramdam ko, kapag nag-asawa pa ako ulit, ay parang nagtaksil na rin ako sa nanay mo. Gusto ko manatiling tapat sa kanya hanggang sa ako ay mamatay. Tumingin si Narciso sa mukha ng kanyang ama at napansin niya na nawala na ang lungkot nito dahil sa ang magagandang bagay na ang pinag-uusapan nila tungkol sa kanyang namayapang ina. Humiling siya na sana balang araw ay makatagpo din siya ng ganong klase ng pag-ibig. Habang tinatapos ni Narciso at Emilio ang kanilang kape, ay isang matandang lalaki ang naglakad palapit sa kanila. Medyo kuba na ito,
May mahabang balbas at makapal na bigote na gaya ng manipis nitong buhok ay puro puti na. May hawak itong baston na yari sa kamagong. Ang matandang lalaki ay si Apo Ignacio, ang pinakakilalang babaylan sa kanilang baryo. Kilala ito sa kaalaman nito sa panggagamot, pakikipag-usap sa mga espiritu, at pagsasagawa ng mga sagradong ritual. Dahil doon ay iginagalang ito ng lahat sa kanilang baryo. Apo Ignacio, magandang umaga po sa inyo. Gusto niyo po ba ng kape? Hindi na, Narciso. Kumain na ako ng almusal at nakapagkape na rin ako nung napadaan ako sa kubo ni Doray. Nandito lang ako para makausap kayong mag-ama. Tungkol naman po saan ang pag-uusapan natin, Apo Ignacio. Sa susunod na buwan na ang ritual para sa masaganang ani dito sa baryo natin. 1 taon na naman ang lumipas mula nung huli nating ginawa ang ritual. Kaya kailangan na ulit nating isagawa yon. Ano pong maitutulong namin sa ritual, Apo? Napagdesisyonan ko kasi na si Narciso ang mamuno sa ritual ngayon taon. Hindi kagad nakapagsalita si Narciso. Parang may lumukob na kaba at pagkabigla sa kanyang dibdib. Ha? Ako po, Apong Ignacio? Bakit po ako? Hindi po ba kayo po ang palagi namumuno sa ritual para sa masaganang ani taon-taon? Narciso, panahon na para patunayan mo ang sarili mo sa buong baryo. Nababahala na kasi ako sa mga naririnig kong bulong-bulungan ng mga tao tungkol sa'yo. Sinasabi nilang baka hindi mo kayang sundan ang yapak ng iyong ama. Ayokong hayaan na mabahiran ng pagdududa mula sa mga tao ang pangalan ng pamilya nyo. Lalo na't ang lahi nyo ay mula sa angkana ng matatapag na antingero. Pero wala po akong alam sa pangunguna sa ritual. Baka po magkamali lang ako. Tanging ang paggamit lang po ng agimat at anting-anting ang itinuturo po sa akin ni tatay. Sa tingin mo ba ay pababayaan kita? Nandito ako para gabayan ka. Tuturuan kita, Narciso. Hindi kita pababayaan. Sisiguraduhin ko na malalaman mo ang lahat ng dapat mong matutunan bago ang ritual. Napatitig si Narciso sa kanyang ama na para bang humihingi siya rito ng sagot at ng kumpirmasyon. Tumango si Emilio sa kanya at matipid ng ngumiti. Tumingin ito ng seryoso kay Apo Ignacio pagkatapos. Pumapayag ako, Apo Ignacio. Tamang-tama. Sa susunod na linggo ay 21 kaarawan na ni Narciso. Sapat na ang edad niya para magsagawa ng ritual. Tumango si Apo Ignacio na tila nasiyahan sa sagot ni Emilio. Simula sa mga susunod na araw ay sasanayin ko na siya. Kailangan niyang malaman ang bawat hakbang, bawat salita at bawat galaw sa ritual dahil isang maliit na pagkakamali lang ay maaaring magresulta sa hindi magandang bagay dito sa ating baryo. Maganda ka, Narciso, ngunit huwag kang kabahan at matakot dahil yan ang magiging numero 1 mong kalaban. O siya, sige, magpapaalam na ako at may mga gagawin pa ako. Mag-iingat po kayo, Apo Ignacio. Maraming salamat po. Tumango ang matandang babaylan at naglakad na ito papalayo. Hindi na nagsalita pa si Narciso. Ang tahimik na umagang yon ay biglang nagulo dahil sa pagdating ni Apo Ignacio. Hindi niya kasi akalain na ipagkakatiwala nito sa kanya ang pamumuno sa isang pinakamahalagang ritual na taon-taong ginagawa sa kanilang baryo. Hindi siya sigurado kung kaya niya yon, pero ang sigurado siya ay hindi na siya maaaring tumanggi dahil mismong tatay na niya ang pumayag sa gustong mangyari ng matandang babaylan. Kinagabihan, sa hapunan ay tahimik si Narciso. Hindi siya gaya ng dati na maraming kwento sa kanyang tatay. Kahit pa ang paborito niyang adobong manok ang ulam nila,
ay tila wala siyang gana. Hindi nagtagal ay napansin ni Emilio ang pagiging tahimik ni Narciso sa pagkain. Sandali lang, anak. Parang naninibago yata ako sa'yo. Napakatahimik mo ngayong gabi. May iniisip ka ba? Nababahala at kinakabahan lang po kasi ako, Tay. Iniisip ko po kung kakayanin ko po bang talaga ang pamumuno sa ritual. Baka pwede pa po akong umatras. Kausapin niyo na lang po si Apo Ignacio. Hindi ka na pwedeng umatras, Narciso. Nakakahiya naman kay Apo Ignacio. Pinili ka niya. Ibig sabihin ay may nakita siya sa'yo na hindi niya nakita sa iba. Kung siya nga ay may tiwala sa'yo, dapat ikaw rin ay may tiwala sa sarili mo. Pero Tay, may tiwala naman po ako sa sarili ko eh. Pero hindi sa mga ganong bagay. Hindi sa pagsasagawa ng ritual. Wala po akong alam dun eh. Baka magkamali lang po ako at mapahamak pa ang buong baryo natin. Naiintindihan ko ang takot mo, anak. Kaya nga nandyan si Apo Ignacio para tulungan ka. Sa kanya na mismo nang galing natuturuan kanya at gagabayan. Hindi kanya ilalagay sa isang bagay na ikakapahamak mo, anak. Alam niyang handa ka at kaya mo mamuno sa ritual na yon. Muling natahimik si Narciso habang diretsong nakatingin sa mga mata ni Emilio. Totoo na may ilang nagsasalita tungkol sa iyo, anak. Ako mismo'y naririnig ko ang mga yon. May ilan na ikinukumpara ka sa akin. Alam kong hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa kanila. Pero sa edad mo ngayon, magandang may isang bagay kang magagawa na may pagmamalaki mo. Hindi para lang sa iba, kundi para sa sarili mo. Bahagyang yumuko si Narciso sa sinabi ng kanyang ama. Maya-maya pa ay mahina siyang tumango kahit hindi pa rin buo ang loob. Ipinagpatuloy niya ang pagkain at paulit-ulit niyang inalala ang mga sinabi ng kanyang ama. Alam niya na sa pagkakataon na yon ay wala na siyang mapagpipilian kundi ang ihanda ang kanyang sarili para sa isang malaking ritual na kailangan gawin sa baryo nila taon-taon. Ng mga sumunod na araw, tuwing umaga, ay dumaraan na si Apo Ignacio sa bahay ni Narciso upang simulan ang pagsasanay sa kanya para sa gaganaping ritual. Sa ilalim ng malaking punong mangga sa bakuran nila, ay doon siya tinuruan ng matandang babaylan. Itinuro ni Apo Ignacio kay Narciso ang sayaw na siyang isinasagawa sa simula ng ritual para sa masaganang ani. Mabagal ang indak na may kasamang kumpas ng kamay at paa na isinasabay niya sa hampas sa tambol na pinatutugtog naman ni Apo Ignacio. Itinuro rin ito sa kanya ang mga sinaunang dasal sa lumang wika na tanging mga babaylan lang ang marunong. Sa una, palaging nagkakamali si Narciso. Nalilito siya sa mga hakbang ng sayaw at nauutal sa mga dasal. Ngunit naging matyaga si Apo Ignacio sa kanya. Hindi siya nito pinagalitan o hindi ito nagpakita ng pagkairita kapag paulit-ulit siyang nagkakamali. Habang lumilipas ang mga araw, ay naramdaman ni Narciso ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang dating pagkailang sa pag-indak ay napalitan ng kumpiyansa at ang mga dasal na hindi niya nabibigkas ay nabibigkas na niya ng maayos at tama. Sa bawat pagtatapos ng kanilang pagsasanay sa isang araw, ay napapansin niya na mas tumitibay ang kanyang paniniwala na may kabuluhan ang ginagawa niya. Alam niya na kailangan maisagawa niya ng tama ang ritual dahil buong baryo nila ang makikinabang doon. Isang hapon, matapos ang pagsasanay, ay kapwa pawisan sina Narciso at Apo Ignacio. Nangingintab ang balat ni Narciso ng dahil sa pawis, ngunit may bakas ng ngiti sa kanyang muka. Maya-maya pa ay dumating ang tatay niyang si Emilio na may dalang isang tray na may nakalagay na 2 baso ng malamig na tubig at pritong saging na saba.
Inilapag nito yon sa lamesang gawa sa kawayan sa tabi ng bahay. Magmerienda na muna kayo. Alam kong pagod na kayong dalawa. Lumapit sina Narciso at Apo Ignacio upang uminom at kumain. Kumusta na pala ang pagsasanay nyo, Apo Ignacio? Maayos naman ang lahat. Sa totoo lang, bilib ako sa anak mo. Mabilis niyang nakuha ang sayaw pati ang dasal. Mukhang handang-handa na siya para sa ritual, para sa masaganang ani. Maraming salamat po sa paggabay niyo sa anak ko, Apo Ignacio. Malaking bagay po ito sa kanya. Ginagampanan ko lamang ang tungkulin ko, Emilio. Pero kung gugustuhin ni Narciso, pagkatapos ng ritual, ay ituturo ko pa sa kanya ang iba ko pang nalalaman. Tumingin si Emilio sa anak niyang si Narciso. Gusto mo ba yon, anak? Opo, payag naman po ako, Tay. Sa totoo lang po nagugustuhan ko na po ang pagbibitaw ng dasal. Nakakamangha nga po na sa simpleng mga salita lang ay nakakagawa ang mga yon ng kakaiba at pambihira. Gusto ko pa pong matuto, lalo na ng iba pang mga ritual at dasal. Alam mo, Narciso, matanda na ako. Bilang na lang ang taon na nalalabi sa buhay ko. Kaya gusto kong may magmana na kaalaman ko. At sa lahat ng mga kabataan sa baryo natin, ikaw ang nakikita kong karapat-dapat. Maraming salamat po, Apo Ignacio. Isang malaking karangalan po yon para sa akin. Sa mga narinig ni Narciso, ay naramdaman niya ang kasiyahan sa kanyang puso. Wala siyang pagsisisi na itutuloy niya ang pagsasanay ng ritual para sa masaganang ani dahil nadiskubre niya na hindi lang pala ang paggamit ng anting-anting o mga agimat ang interes niya. Nais niyang maging kagaya ni Apo Ignacio na mahalagang mamamayan sa kanilang baryo dahil sa mga bagay na nagagawa nito na nakikinabang ang maraming tao. Maagang nagising si Narciso ng umagang yon. Agad siyang nagdasal at nagpasalamat sa Diyos dahil nadagdagan ng isa pang taon ang kanyang buhay. Kaarawan niya ng araw na yon, kaya masaya siya. Paglabas niya ng kanyang maliit na silid, ay naabutan niya ang tatay niyang si Emilio na naghahain ng bagong luto na pansit. Meron ding tinapay sa pagkainan. O anak, gising ka na pala. Maligayang kaarawan sa'yo. Salamat po, Tay. Pero sana po, hindi na po kayo nag-abala. Sigurado ko na ang aga niyong nagpunta sa palengke para mamili. Maliit na bagay lang ito, anak. Saka isang beses sa isang taon lang naman ang kaarawan mo. Kaya dapat ay maghanda tayo kahit na papano. O siya, halika na. Maupo ka na at para makakain na tayo. Mamaya ay dadalang ko ng pansit si Apo Ignacio pagkatapos natin kumain. Nakangiting umupo si Narciso. Nagdasal muna sila bago kumain. Pinuri ni Narciso ang luto ng tatay niya na labis naman itong ikinatuwa. Ngunit habang kumakain na mag-ama, ay tumayo si Emilio at pumasok sa silid nito. Paglabas nito, ay may dala itong isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Umupo ito sa tabi ni Narciso at dahan-dahang binuksan ng kahon. Sa loob nun ay isang kwintas na may palawit na tila na tuyong kaliskis ng kung anong hayop. Ang dala nito, makintab yun at halos kasing laki ng kanyang hinlalaki sa kamay. Tay, ano po yan? Ito'y isang kaliskis na sinaunang ibon, anak. Ipinamana ito sa akin ng tatay ko. Naminana rin niya sa lolo niya. Sinasabing ito ay nagmula pa sa sinaunang ibon na nabuhay nung panahon na wala pang tao dito sa mundo. Ang ganun po, Itay. Napakatagal na po pala ng kaliskis na yan. Nakapagtataka na hanggang ngayon, ay buo pa rin po yan. Marami talagang bagay dito sa mundo, anak, na mahirap paniwalaan. Pero totoo, makapangyarihan ang kaliskis na ito. Dahil to ay dinadasalan at niriritualan upang maging mabisang sandata laban sa mga aswang. Kapag suot mo ito, magkakaroon ka ng kakaibang lakas.
Lahat ng sandatang mahahawakan mo ay magiging epektibo laban sa kasamaan. At kung bilog ang buwan, ay lalakas palalo ang kapangyarihan nito. Hindi ko po alam, Tay, na may ganyan pala kayong tinatago. Siguro yan po ang tumulong sa inyo nun, kaya matagumpay niyo pong nalalabanan ng mga aswang. Tama ka, anak. Ang kaliskis ng sinaunang ibon na ito ang naging sandigan ko noon. Pero simula nang tumahimik ang baryo natin at wala nang aswang na nagpapakita, ay itinabi ko na lang ito. Pero Tay, bakit niyo po ipinapakita sa akin yan ngayon? Naglakad si Emilio papunta sa likod ng nakaupong si Narciso. Marahan nitong isinabit sa leeg ni Narciso ang kwintas na siya namang ipinagtaka niya. Anak, yan ang regalo ko sa iyo ngayong kaarawan mo. Ipinagkakatiwala ko na yan sa iyo, sapagkat nararamdaman ko na ikaw ang nararapat na mag-ingat niyan. Pero Tay, hindi ko po kayang tanggapin ito. Masyado po itong mahalaga sa inyo. Malaki ang tiwala ko sa iyo na kaya mong gamitin sa kabutihan ng kapangyarihan niyan, Narciso. Nakikita ko sa iyo ang determinasyon na gusto mong matutunan ng lahat ng bagay. Tanggapin mo yan dahil naniniwala ko na darating ang panahon na magagamit mo yan, anak. Hindi na nakapagsalita pa si Narciso. Hinawakan niya ang palawit ng kwintas at habang nakatitig siya roon, ay naramdaman niyang tila buhay yun. Naramdaman niya ang init ng kaliskis ng sinaunang ibon. Bagamat hindi siya sigurado kung magagamit ba niya ang bagay na yon, ay hinayaan na lang niya ang kanyang ama sa nais nito na ipagkatiwala sa kanya ang isang bagay na mahalaga para rito. Sa mga sumunod na araw, ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ni Narciso ang pagsasanay ng ritual para sa masaganang ani. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, ay nagtutungo na siya sa likod ng kanilang bahay upang magsanay ng mga dapat niyang gawin. Inulit-ulit niya ang mga dasal hanggang sa kabisado na niya yon, kahit nakapikit pa siya. Maging ang sayaw para sa ritual ay kinakabisado niya ng gusto. Hanggang sa dumating na ang gabi ng pagsasagawa ng ritual. Sa gitna ng malawak na palayan ay nakatayo si Narciso habang nakasuot ng sagradong kasuotan na yari sa hinabing abaka. Ang telang nakapalibot sa ulo niya ay may mga simbolo na isinulat gamit ang pulang tinta. Nasa likuran niya ang kanyang amang si Emilio, si Apo Ignacio at ang karamihan sa mga taga-baryo. Sa gilid naman ay naroon ang mga kalalakihan na may hawak na tambol na siyang tutugtog sa sayaw ni Narciso mamaya. Kinakabahan ng bahagya si Narciso, pero buo ang kanyang loob. Tandaan mo, Narciso, dapat ay wala kang magiging pagkakamali sa ritual na iyong gagawin. Kahit maliit lang, ay maaaring magbago ang takbo ng ritual at iba ang magiging bunga nito. Huwag po kayo mag-alala, Apo Ignacio. Alam ko na po ang gagawin ko. Ilang araw po ako nagsanay upang masiguro ko na wala akong maling magagawa. Mabuti naman kung ganon. May tiwala kami sa iyo, Narciso. Sa sandaling mawala na ang buwan sa likod ng ulap, ay maaari ka nang magsimula. Tandaan mo, kapag nagkamali ka, ay hindi na maaaring ulitin ang ritual. Kada taon, ay isang beses lang ito pwedeng gawin. Matyagang naghintay si Narciso. Nang tuluyan ng lumitaw ang bilog na buwan mula sa ulap, ay nagkaroon ng kakaibang liwanag ang paligid. Lumingon si Narciso kay Apo Ignacio at tumangulang ito bilang hudyat na kailangan niya nang simulan ang ritual. Huminga ng malalim si Narciso. Dahan-dahan siyang nagsimulang sumayaw. Kasabay ng sayaw ay binigkas niya ang sinaunang dasal na itinuro sa kanya ni Apo Ignacio. Siniguro niya na tama ang kanyang pagbigkas ng bawat salita. Habang patuloy ang kanyang pagsasayaw, ay hinugot niya ang patalim na nakasukbit sa gilid ng kanyang bewang. Hindi siya nag-alinlangan na hiwaan ang kaliwa niyang braso gamit ang patalim. Masakit,
pero hindi siya nagpakita ng kahit na anong reaksyon. Hinayaan niyang pumatak ang dugo niya sa lupa. Sa huling bahagi ng ritual ay lumuhod si Narciso. Yumuko siya at hinalikan niya ang lupa. Nang tumayo siya ay nagulat ang lahat nang biglang yumanig ang lupa. May ilang tao na napasigaw at meron din na tumakbo. Mula naman sa pinagpatakan lupa ng dugo ni Narciso ay isang pagbitak ang nangyari. Mula sa bitak na yon ay lumabas ang isang makapal na itim na usok. Lumipad yun sa ere at nagpaikot-ikot na parang may sarili yung buhay. Hindi nagtagal ay nawala ang usok at tila sumama yon sa hangin. Naramdaman ni Narciso ang biglang pagbigat ng hangin. Napalingon siya sa paligid ng isang malakas na halakhak ang narinig niya na sa tingin niya ay siya lang ang nakakarinig. Lumapit sa kanya si Emilio habang nakasunod dito si Apo Ignacio. Hinawakan ni Emilio ang magkabilaan niyang balikat at tumingin ito sa kanya nang may pag-aalala. Anak, ayos ka lang ba? Ayos lang po ko, Tay. Hindi dapat ganito ang kinalabasan ng ritual. Hindi dapat iyayanig ang lupa. At lalong hindi dapat may lumabas na itim na usok. Anong nangyari, Narciso? Sigurado ka bang ginawa mo ng tama ang ritual? Opo, sigurado po ko, Apo. Ginawa ko po ang ritual. Nakita niyo naman po, sinunod ko po ang sayaw at dasal. Apo Ignacio, sa palagay niyo po ba, ay may dapat ba tayong ipag-alala sa nangyaring ito? Hindi ko pa alam, Emilio. Pero sa ngayon, magdasal tayo na sana'y tama ang ritual na naisagawa ni Narciso. Baka naman iba lang ang anyo ng tugon sa ritual ngayong taon. Hindi natin tiyak. Ang mabuti pa, umuwi na muna tayong lahat. Magpahinga tayo at bantayan natin ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. Nagtinginan ang mga tao sa likuran nila at isa-isa nang nagsimulang mag-alisan habang nagbubulungan. Si Emilio naman ay inakay si Narciso paalis sa gitna ng palayan. Hindi na nagsalita pa si Narciso, bagkus ay tahimik lang siyang sumabay sa ama habang tinatahak nila ang madilim na daan pabalik sa kanilang tahanan. Paulit-ulit niyang binalikan ang ginawa niyang ritual at inisip niya kung saan siya may nagawang pagkakamali. Ngunit wala siyang maisip na ginawa niyang hindi tama. Nang makarating na si Narciso sa bahay, ay agad siyang naupo. Laman pa rin ng isip niya ang ginawa niyang ritual kanina. Kumuha ng tela si Emilio at inilagay nito yon sa sugat niya sa braso. Naguguluhang tumingin si Narciso sa kanyang ama. Tay, lubos ako nag-aalala. Paano po kung may masamang mangyari dahil po sa ritual na ginawa ko? Dapat pala talaga ay umatras na lang ako nung una pa lang eh. Hindi ko na dapat pinilit ang sarili ko. Kapag may nangyari sa mga tao dito sa baryo, ay walang dapat sisihin kundi ako. Anak, tama na. Huwag mong hayaan na pangunahan ka ng takot. Hindi mo alam kung ano talaga ang ibig sabihin ng nangyari. At kung may mali man, hindi ibig sabihin na ikaw kagad ang may kasalanan. Pero ako po ang gumawa ng ritual, Tay. Hindi po ba sinabi ni Apo Ignacio na kahit maliit na pagkakamali ay wala dapat? Iniisip ko po kanina pa kung saan parte po ako nagkamali. Tensyonado na si Narciso ng sandaling yon. Nanginginig ang buo niyang katawan. Dahil doon ay niyakap na siya ng maigpit ng ama niyang si Emilio at tinapik-tapik ang likod niya. Narciso, anak, kahit anong mangyari, lagi lamang ako naririto. Hindi kita pababayaan. Kung alam mo sa sarili mo na wala kang nagawang pagkakamali sa ritual, ay yun ang paniwalaan mo. Dahan-dahang napapikit si Narciso habang nakayakap sa kanyang ama at kahit paano ay nabawasan ang kanyang pangamba. Tahimik siyang nagdasal na sana ay walang masamang idulot ang ritual na ginawa niya kanina. Simula noon ay nagbantay na sina Narciso
sa mga maaaring mangyaring hindi maganda sa kanilang baryo. Ilang araw pa ang lumipas at sumiklab ang balita sa baryo nila tungkol sa 2 bangkay ng lalaki na natagpuan sa gitna ng palayan. Wakwak ang tiyan ng mga yon at halos wala ng dugo sa katawan. May ilan na nagsabi na aswang ang pumatay sa 2. Mabilis na kumalat ang takot sa buong baryo at si Narciso ay mabilis na nilamon ng kanyang konsensya. Ang unang pumasok sa isipan niya ay yun na ang resulta sa pagkakamaling nagawa niya sa ritual, kung meron man. Ngunit sa kabila ng kanyang pangamba, patuloy ang kanyang ama sa pagpapaalala na wala siyang dapat ikatakot at maaaring ang nangyari ay nagkataon lamang. Isang umaga, habang abala si Narciso sa pagwawalis sa harapan ng kanilang bahay, ay nakita niyang palapit sa kanya si Apo Ignacio. Sinalubong niya ito upang magmano. "Mano po, Apo Ignacio. Magandang umaga po. Ano pong sadya niyo?" Narciso iyo, kailangan ko kayo makausap ng tatay mo. Nandito ba si Emilio? "Opo, nasa likod po siya. Sandali lang po, tatawagin ko si tatay." Kinabahan si Narciso habang naglalakad siya papunta sa likod ng bahay. Napansin niya ang kaseryosohan sa mukha ng matandang babaylan na para bang may sasabihin ito na hindi maganda. Pagdating niya sa likod ng bahay ay naabutan niya ang tatay niyang si Emilio na nagsasalansan ng mga kahoy na sinibak nito. "Tay, nasa harap po si Apo Ignacio. Kailangan daw po niya tayo makausap." Tungkol daw saan? "Hindi ko po alam, tay. Ang mabuti pa po siguro ay puntahan na lamang po natin siya para malaman natin kung anong sadya niya." Hindi na nagtanong pa si Emilio at magkasama na silang pumasok sa bahay. Nadatnan nilang nakaupo si Apo Ignacio sa mahabang upuang kawayan. Umupo si Emilio sa tabi ni Apo Ignacio, habang si Narciso naman ay naupo sa isang pang-isahang upuan sa tapat ng matanda. Huminga ng malalim si Narciso dahil malakas ang pakiramdam niya na hindi maganda ang sasabihin ng matandang babaylan. Ano pong pag-uusapan natin, Apo Ignacio? Parang sobrang importante naman po at talagang sinadya niyo pa kami dito sa aming bahay. Siguro naman ay nabalitaan na ninyo ang tungkol sa bangkay ng 2 lalaki na natagpuan sa gitna ng palayan. May nagsabi rin sa akin na may nakakita raw sa pumatay sa mga yon. Isa raw nila lang na may maitim na balat at mahabang puting buhok. Ibig sabihin po ba, isang gabunan ang pumatay sa kanila? Tama ka, Emilio, at sigurado kung si Magat ang gabunan na yon. Narinig na ni Narciso ang pangalan na yon sa kanyang pagkakatanda. Ang gabunan na si Magat ay ilang taon nang naggasik ng lagim at takot sa kanilang baryo. Ngunit matagal na itong napatay, kaya naintindihan niya kung bakit bahagyang natawa ang tatay niya sa sinabi ni Apo Ignacio. Imposible naman po yata ang sinasabi niyo. Matagal nang patay si Magat. Pinatay siya ng mga ninuno namin, hindi po ba? Alam ko, Emilio. Pero muling nabuhay si Magat dahil sa ritual na isinagawa ni Narciso. May mali sa dasal o sayaw niya. Hindi ko pa rin alam kung alin doon. Pero sigurado ko na dahil sa pagkakamaling yun, ay bumangon sa lupa ang kaluluwa ni Magat. At ngayon, mukhang may sinapian siyang katawan ng isang tao upang magkaroon siya ng pisikal na kaanyuan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Narciso habang naririnig ang mga salitang yon ni Apo Ignacio. "Sinasabi ko na nga ba may masamang nangyari dahil sa pagkakamali ko sa ritual. Ako may kasalanan ng lahat ng ito." Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Hindi mo ginustong nangyari. Huwag kang mag-alala dahil gagawin natin ang lahat para maibalik sa libingan si Magat. Tama ang tatay mo, Narciso. Hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Pero ipapaalala ko lang
na hindi basta-bastang gabunan si Magat. Napakalakas niya, mapanlinlang at walang awa. Hindi siya katulad ng ibang nilalang na nalabanan natin noon. Pero sa ngayon, ay sa atin-atin muna ang bagay na ito. Hindi ito pwedeng malaman ng iba dahil kilala niyo mga tao sa baryong ito. Sisisihin nila si Narciso at baka kung ano pa ang gawin nila. Napalunok si Narciso. Bigla niyang naalala ang mga tao sa baryo nila. Alam niya na kailangan nilang maghanda at mag-ingat sa mga susunod na gabi dahil paniguradong aataking muli ang gabunan na si Magat. Simula noon ay hindi na muling nakatulog ng mahimbing si Narciso. Gabi-gabi siyang ginigising ng kanyang konsensya. Kaya naman, palagi siyang puyat at walang lakas sa umaga. Hanggang isang gabi ay bigla na lamang sumalakay si Magat sa kanilang baryo. Nakipaglaban ng tatay niya at ang ilang kalalakihan, pero hindi napigilan ng mga ito ang bangis ng gabunan. Maraming pinatay si Magat ng gabing yon. Maging sa mga nakipaglaban na mga kalalakihan ay may mga namatay din. Matapos ang laban ay sinabi ni Emilio kay Narciso na iba si Magat sa mga aswang na nakalaban nito. Kahit kasi mag-isa lang si Magat ay kayang-kaya nitong talunin ang puwersa ng mga kalalakihan sa baryo nila. Kinaumagahan ay nagdesisyon si Narciso na lumabas. Sa tabi ng kalsada ay nakita niya ang mga nakahanay na bangkay na puro biktima ng gabunan. Marami rin ang umiiyak habang yakap ang nasawi nilang mahal sa buhay. Nang mapansin si Narciso ng ilang tao na naroroon, ay lumapit ang mga ito sa kanya at sinigawan siya. May iba na nagmura pa at kulang na lang ay saktan siya. Sinisi siya ng lahat dahil ayon sa mga ito, kung hindi siya nagkamali sa ritual para sa masaganang ani, ay hindi yun mangyayari. Agad namang lumapit ang tatay niyang si Emilio kay Narciso para protektahan siya sa mga galit na mga tao. Dinala siya nito sa loob ng kanilang bahay at isinarado nito ang mga bintana at pinto. Napaupo na lamang si Narciso sa isang sulok. Dinig pa rin nila ang sigawan ng mga tao sa labas. Lumapit si Emilio sa kanya at ipinatong nito ang kamay nito sa balikat niya. Naluluwang napatingin si Narciso sa kanyang ama. Huwag ka na munang lalabas ng bahay, Narciso. Galit pa sa'yo mga tao. Hayaan mo muna silang kumalma. Ako na ang kakausap sa kanila at ipapaliwanag ko na hindi mo ginustong nangyari. Bibigyan natin ito ng solusyon, anak. Akong bahala. Anong solusyon, tay? Patay na ang ilan sa mga tao dito sa atin. At yun ay dahil sa kapabayaan ko. Ako may kasalanan. Tumigil ka, anak. Hindi mo ito ginusto. Hindi mo ginusto yun. Pero ako nagkamali sa ritual. Ako po ang bumuhay kay Magat. Pakiramdam ko, ako ang pumatay sa mga taong yun. Natigilan si Emilio. Matiim itong nakatingin sa kanya na parang nag-iisip. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung paano nalaman ng mga tao na dahil sa ritual mo ay nabuhay si Magat. Hindi ba tayong tatlo lang ni Apo Ignacio ang nakakaalam ng bagay na yon? Hindi po kaya may iba pang pinagsabihan si Apo Ignacio? Imposible. Hindi niya sasabihin sa iba ang ganung bagay, lalo na't gaya ko ay nais ka rin niyang protektahan. Marahil ay may nakarinig nung nag-uusap tayo nang hindi natin alam. Nang sandaling yon ay parang nabingi na si Narciso sa sigawan ng mga tao sa labas. Parang gusto na lang niyang maglaho na parang bula. Pakiramdam niya ay walang kahit na anong salita ang makakapawi ng labis na konsensyang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Kinagabihan, habang tahimik ang kapaligiran, ay hindi makatulog si Narciso. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang paninisi ng mga tao sa kanya. Ayaw siyang patahimikin ng kanyang konsensya hanggang sa isang desisyon ang bigla na lamang pumasok sa isip niya.
Bumangon si Narciso at kinuha niya ang isang lumang backpack. Binuksan niya ang kanyang aparador at kumuha siya ng ilang damit doon. Maayos niyang inilagay ang mga damit sa bag. Bago siya lumabas ng kanyang kwarto, ay hinawakan niya ang kwintas niya na may palawit na kaliskis ng sinaunang ibon. Yun lang kasi ang bagay na pagmamay-ari ng tatay niya na madadala niya sa plano niyang paglalayas. Matapos yun, ay lumabas na si Narciso ng bahay nila habang natutulog ang kanyang ama. Nagsimula siyang maglakad ng walang tiyak na direksyon. Ang tanging nasa isip niya lang ay ang makalayo sa baryo nila at magsimula ng panibagong buhay sa ibang lugar. Naniniwala siya na habang naroroon siya ay mas mahihirapan ang mga tao na makausad mula sa sakit ng pagkawala ng mga mahal sa buhay ng mga ito. Nang abutan siya ng umaga sa paglalakad, ay halos hindi na niya maramdaman ang kanyang mga paa. Pawisan, madungis at gutom na si Narciso, pero hindi siya huminto. Sa bawat hakbang niya ay parang tinutunaw ng matinding sikat ng araw ang lakas niya, pero alam niya na walang-wala ang hirap na nararanasan niya sa hirap at sakit na nararanasan ng mga tao sa baryo nila dahil sa kanyang pagkakamali. Matindi pa rin ang sikat ng araw nang marating ni Narciso ang isang maliit na baryo. Halos hindi niya na maigalaw ang mga binti sa tindi ng pagod at gutom niya. Sa isang kanto ay may nakita siyang isang maliit na karinderya. Napalunok siya nang makita niya ang mga ulam na tinitinda doon, pero alam niyang hanggang tingin lang siya dahil wala siyang dalang pera. Nang lumapit sa kanya ang tindera, ay tinanong siya nito kung ano ang bibili niya at hindi agad siya nakasagot. Ate, pwede po ba akong makiinom ng tubig? Tumangulang ang babae at agad naman siya nitong binigyan ng isang baso ng tubig. Mabilis na naubos ni Narciso ang tubig at bago siya umalis ay nagpasalamat siya sa tindera. Pagsapit ng dapit hapon, ay unti-unti nang nilamon ng dilim ang langit. Dumaan si Narciso sa isang masukal na daan sa pagitan ng dalawang baryo. Tahimik ang buong paligid at tanging yabag lang niya ang kanyang naririnig. Hanggang sa may sumulpot mula sa likod ng puno na dalawang lalaki. Natakot siya dahil isa sa mga ito ay may dalang patalim. Humarang agad ang may dalang patalim kay Narciso. Mga kuya, huwag niyo po akong sasaktan. Dadaan lang naman po ako. Hindi ka masasaktan kung susundin mo ang gusto namin. Ibigay mo sa amin yung bag mo at kung ano pang mga dala mo. Damit lang po ang laman ito. Heh, sinungaling ka. Malamang may pera sa loob niyan. Amin na yan. Agad na inagaw ng isa ang bag mula sa balikat ni Narciso. Nang maalis yun sa katawan niya, ay hinila niya yon pabalik. Damit lang sinabi ang laman ito eh. Kung damit lang, bakit hindi mo mabitawan? Parang awa niyo na po. Ito na lang po ang meron ako. Pero hindi pinakinggan ng mga lalaki si Narciso. Itinulak siya ng isa at sinuntok sa tiyan. Napaluhod siya sa sakit, pero muli siyang tumayo at hinabol ang lalaking may tangay sa kanyang bag. Humarap ito sa kanya at binigwasan siya ng suntok sa muka. Gumanti siya ng suntok, pero sa hangin yun tumama. Nang tadyakan siya ng isang lalaki sa likod, ay padapa siyang natumba sa putikan. Akmang tatayo pa sana siya, pero pinagtulungan siyang sipain ng dalawang lalaki ng paulit-ulit. Tinamaan siya sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Hanggang sa hindi na kinaya ng katawan ni Narciso ang lahat, at nang malakas siyang sinipa sa muka, ay tuluyan nang nagdilim ang kanyang paningin at nawala na siya ng ulirat. Nang magising si Narciso, ay madilim pa rin ang paligid. Pilit siyang tumayo kahit nanginginig pa ang kanyang mga tuhod at masakit ang buong katawan niya. Marahan siyang naglakad upang maghanap ng maaari niyang masilungan. Hindi siya huminto sa paglalakad
hanggang sa sumapit na ang umaga. Muling nakarating si Narciso sa isang panibagong baryo. Dahil sa labis na pagod ay nagdesisyon siya na ihinto na ang kanyang paglalakad at sa baryong yun na lamang manatili. Sa tindi ng gutom na nararamdaman niya ay napilitan siyang humingi ng barya sa mga taong dumadaan. Iba't ibang tingin ang natatanggap niya mula sa mga tao. May mga naaawa at meron din naman na tila natatakot sa kanya. Pagsapit ng gabi ay natulog si Narciso sa labas ng isang nakasaradong tindahan. Pinagkasya niya ang sarili sa upuan doon na gawa sa kawayan. Sa loob lamang ng 1 linggo, si Narciso na dating may maayos na buhay ay naging isa ng palaboy sa baryo na yon. Walang nakakakilala sa kanya at ang tangi niyang ginagawa para makakain ay ang manghingi. Alam niya na napakalayo na ng buhay niya sa baryong yun sa dating niyang buhay, pero naisip niya na baka yun na ang kabayaran sa pagkakamaling nagawa niya. Isang umaga, nakatulala si Narciso habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Punit ang kanyang damit na may bahid ng natuyong dugo at putik. Bakas ang gutom, uhaw at kawalan ng direksyon sa kanyang muka. Sa kanyang paglalakad ay may nakasalubong siyang 3 batang lalaki. Tinawanan siya ng mga yon at tinawag siyang mabahong palaboy. Masakit yun para kay Narciso, pero hindi na siya umimik dahil yun naman ang katotohanan. Hanggang sa isang lalaki ang lumapit sa kanila. Matangkad ito at kayumanggi ang balat. May bitbit ito na tinapay at soft drinks na nakalagay sa plastic na may straw. "Hoy! Pambihira to mga bata na to! Tumigil na nga kayo! Para kayong hindi tinuturuan ng magandang asal ng mga magulang nyo Umuwi na nga kayo sa bahay nyo! Mga bastos!" Nagsitakbuhan kagad ang mga bata at iniwan si Narciso na nakayuko sa harap ng lalaki. Lumapit ang lalaki sa kanya at iniabot sa kanya ang tinapay at soft drinks. "Oh, sa'yo na to. Kainin mo at mukhang gutom na gutom ka na eh." Walang pagdadalawang isip na kinuha ni Narciso ang ibinigay ng lalaki. Salamat. Talagang gutom na ako. Hulog ka ng langit. Maraming salamat sa'yo." "Wala yun. Ilang araw na kasi kitang nakikitang palakad-lakad dito sa lugar namin. Saan ka ba talaga nakatira?" Wala akong bahay eh." "Ganun ba? Ako nga pala si Elias. Ikaw, anong pangalan mo?" Ako si Narciso." "O sige, Narciso. Mag-iingat ka, lalo na't sa labas ka yata natutulog." "Saan ako dapat mag-ingat?" "May gumagalang mga aswang dito sa baryo namin eh. Biglaan sila kung umatake, kaya walang nakakaalam kung kailan sila darating. Kaya tuwing gabi, kung mapapansin mo, ay maaga nagsasarado ang mga bahay dito at wala lang taong nasa labas." Pagkasabi ni Elias nun, ay naglakad na ito palayo. Naiwan si Narciso na hawak pa rin ang tinapay at inumin. Nanginig ang kamay niya, hindi lang dahil sa gutom, kundi dahil na rin sa takot. Muling bumalik sa alaala niya ang gabunan na nabuhay dahil sa maling ritual na nagawa niya. Tila kahit saan siya magpuntay, sinusundan siya ng bangungot na siya rin mismo ang lumikha. Isang gabi, nakakita si Narciso ng isang kulungan ng baboy sa likod ng isang bahay. Dahil walang nakakulong na baboy doon, ay nagdesisyon siya na doon na magpalipas ng magdamag. Humiga siya sa malamig na sahig at agad na pumikit. Ngunit wala pang 1 minuto ay bumukas din ang mga mata niya nang makarinig siya ng mga taong nagsisigawan sa hindi kalayuan. Grabe naman, gabing-gabi na pero may nag-aaway pa rin. Akala ko ba, ang sabi ni Elias wala ng tao sa labas kapag ganitong oras. Ngunit nang maalala ni Narciso ang sinabi ni Elias,
na may umaataking mga aswang sa baryo na yon ay napabalikwas siya ng bangon. Tumayo siya at lumabas ng kulungan ng baboy. Naglakad siya patungo sa gilid ng kalsada at nagtago siya sa likod ng isang puno. Mula roon ay nakita ni Narciso ang dalawang nilalang na may mahahabang kuko. Matatalim ang mga mata, matutulis ang mga ngipin, at mukhang hindi niya maintindihan kung halimaw o sa demonyo. Napagtanto niya na ang mga nilalang na yon ay mga aswang. Pinagtutulungang lapain ng dalawang aswang ang isang lalaki na wala ng buhay. Nanigas si Narciso. Pakiramdam niya'y binuhusan siya ng malamig na tubig. Nangatog ang kanyang mga tuhod. Kasabay ng matinding takot ay bumalik sa alaala niya ang mga bangkay na nakahanay sa gilid ng kalsada matapos ang pag-atake ng gabunan sa kanilang baryo. Kailangan may gawin ako. Kung noon, wala akong nagawa para ipagtanggol ang mga tao sa baryo namin. Dito ay babawi ako. Luminga si Narciso sa paligid upang maghanap ng kahit na anong bagay na maaari niyang gamitin sa pakikipaglaban. Hanggang sa nakita niya ang isang kawayan na may matulis na dulo na nakasandal sa puno kung saan siya nagtatago. Agad niya yung kinuha at hinawakan yon ng mahigpit. Bago siya sumugod, ay hinawakan muna niya ang kaliskis ng sinaunang ibon na nakasabit sa kanyang leeg. Kaliskis ng sinaunang ibon, bigyan mo ako ng lakas. Hindi lang lakas ng katawan, kundi pati na rin lakas ng loob. Kailangan kong ipagtanggol ang mga tao dito. Tulungan mo ako. Nang bitiwan ni Narciso ang kaliskis ng sinaunang ibon, ay napasinghap siya ng bahagyayong nagliwanag. Kasunod nun ay naramdaman niya ang pagdaloy ng kakaibang lakas sa buo niyang katawan. Pakiramdam niya ay may rumaragas ang lakas sa mga ugat niya. Sa pagkakataon na yon, ay alam ni Narciso na handa na siyang makipaglaban sa dalawang aswang. Lumabas siya sa likod ng puno, dala ang matulis na kawayan. Mabilis siyang tumakbo papunta sa mga aswang, at dahil kapwa nakatalikod ng mga yon sa kanya, ay hindi napansin ng mga yon ang kanyang pagdating. Buong puwersang itinarak ni Narciso ang kawayan sa likod ng isang aswang. Lumagpas ang dulo ng kawayan sa dibdib nito na agad nitong ikinasawi. Bumagsak ito sa lupa, habang ang isang aswang naman ay bumaling sa kanya at mabilis siyang sinugod. Dahil alam ni Narciso na wala ng oras para umiwas siya, ay iniharang na lang niya ang kanyang kaliwang braso. Napasigaw siya nang kagatin siya roon ng aswang, ngunit mas lalo niyang naramdaman ang kapangyarihan ng kaliskis ng sinaunang ibon. Niyakap niya ang aswang at buong lakas na ibinilibag ito sa lupa. Umalingaw-ngaw ang dagundong ng katawan ng aswang nang bumagsak ito sa lupa. Walang pag-aalinlangan na itinarak ni Narciso ang matulis na kawayan sa mismong bunganga ng aswang. Pumalag pa ito ng ilang segundo bago tuluyang mamatay. Hingal na hingal si Narciso. Pawisan, duguan ang braso at nanginginig ang mga tuhod niya. Doon niya napansin na lahat ng tao sa paligid ay nakatingin sa kanya. Hindi niya mawari kung takot o paghanga ang nasa mata ng mga yon, pero mas pinili ni Narciso na umatras at tumakbo palayo. Bumalik siya sa kulungan ng baboy at naupo siya sa gilid. Totoo ba yung nagawa ko kanina? Nakapatay ako ng dalawang aswang sa isang gabi. Totoo nga ang sinabi ni tatay. Talagang may kapangyarihan ang kaliskis ng sinaunang ibon na to. Pero sayang, kasi hindi niya nakita ang pagpatay ko dun sa dalawang aswang. Kung nakita niya sana yon, sigurado ako na sobra niya akong ipagmamalaki. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Narciso. Nanatili siyang nakaupo sa isang sulok habang nakangiti at binabalikan ang masasayang alaala nila ng kanyang ama. Dahil sa pagod matapos makipaglaban sa mga aswang, ay mabilis na nakatulog si Narciso. Kinaumagahan ay nagulat siya nang may biglang tumapik sa balikat niya. Sisigaw sana siya,
pero natigilan siya nang makita si Elias sa tabi niya. Agad na tumayo si Narciso at tila nahihiyang napayuko. Elias, anong ginagawa mo rito? Hinahanap talaga kita. May nagsabi sa akin na dito ka raw pumunta kagabi matapos mong patayin yung 2 aswang. Kung ganun, nakita mo pala yung ginawa ko kagabi. Hindi, pero may mga nagsabi sa akin sa nangyari kagabi. Ang kwento nila may isang palaboy daw na biglang lumitaw at nilabanan at pinatay yung 2 aswang. Ikaw lang naman ang kakilala kong palaboy dito Kaya kahit hindi ko nakita, alam ko na kagad na ikaw yun. Sa bagay, tama ka naman. Kahit ako, wala akong ibang nakikitang palaboy dito kundi ako lang. Alam mo, Narciso, humahanga ako sa'yo. Ang tagal nang inaatake ng aswang ang baryo na to, pero walang nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Lahat kami dito ay takot sa mga aswang. Alam mo bang malaking bagay ang ginawa mo? Baka kasi dahil sa ipinakita mong tapang, ayun na maging simula ng pagkakaroon ng lakas ng loob ng mga tao dito. Para hindi na kami nagtatago at tumatakbo lang kapag may aswang. Elias, ginawa ko lang naman ang nararapat. Kahit dahil lang ako rito, hindi ko kayang pumikit na lang at hayaan na may mapatay yung mga aswang na yun. Napangiti si Elias sa sinabing yun ni Narciso. Dahil sa ginawa mo kagabi, gusto kong bumawi sa'yo. Elias, kahit isang supot ng tinapay at tubig lang, masaya na ako. Higit pa ron ang nararapat para sa'yo. Gusto kitang kupkupin kahit pansamantala lang. Wala rin naman akong kasama sa bahay At bilang kapitan ng baryong to, ay obligasyon ko ring tulungan ang unang taong naglakas loob na labanan ng mga aswang. Kapitan? Ikaw pala ang kapitan ng baryong ito? Oo, bakit? Hindi ba halata? Sa totoo lang, hindi. Parang ang bata mo pa kasi para maging kapitan. Pero sigurado ka ba talaga? Papayag kang patirahin ako sa bahay mo kahit isa lamang akong palaboy? Kapag may bahay ka na, hindi ka na palaboy, di ba? Pero Elias, hindi mo pa ako kilala. Malay mo, masamang tao pala ako. Bagyang natawa si Elias at umiling. Kung masama kang tao, pinatulan mo na sana yung mga batang nanunukso sa'yo nung isang araw at hindi mo na sana nilabanan yung mga aswang. Alam mo, ang dami mo pa't sinasabi. Papayag ka ba o hindi? Aba, syempre, papayag ako. Grasya na lumalapit sa akin Saka, hirap na talaga ako matulog sa kung saan-saan. Napangiti si Narciso sa labis na kasiyahan. Magaan ang loob niya kay Elias, kaya alam niya na nasa mabuti siyang mga kamay. Nauna na siyang lumabas ng kulungan ng baboy, pero napahinto siya nang makitang hindi umaalis si Elias sa loob ng kulungan. O ayan, ayusin mo na yung mga gamit mo. Kung meron ka mang gamit, kumain ka na muna, tapos sumama ka sa akin. Welcome ka sa bahay ko. Hindi makapagsalita si Narciso sa sobrang tuwa. Napayuko na lang siya at napalakas ang kanyang buntong hininga. Isang bagay na matagal niya nang hindi nararamdaman. Ang pag-asang may tahanan na siyang babalikan. Oh, bakit nandiyan ka pa rin? Akala ko ba pupunta na tayo sa bahay mo? Wala ka bang kahit na anong gamit? Wala. Ninakaw ng 2 lalaki habang naglalakad ako Lumabas na si Elias sa kulungan ng baboy at lumapit kay Narciso. Kahit damit? Wala ka? Yun na nga lang sana ang meron ako Pero ninakaw pa rin. Oo nga pala. Meron akong damit. Itong suot ko. Napailing si Elias pero may bahagyang ngiti sa kanyang muka. Huwag kang mag-alala. May ilang damit pa naman ako nakatago na mukhang kasya naman sa'yo. Ibibigay ko na lang yun ng mga yun sa'yo. O tara na, para makapagpahinga ka na rin ng maayos, saka para malinis at malagyan na rin ng gamot yung mga sugat mo.
Maraming salamat, Elias ha. Ay, Kapitan Elias pala. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Ikaw naman, Elias na lang. Mas sanay ako na tinatawag lang ako sa pangalan ko. Tumango si Narciso habang bakas sa kanyang muka ang labis na kasiyahan. Hindi nagtagal ay magkasama ng naglakad ang dalawa patungo sa bahay ni Elias. Labis ang pasasalamat ni Narciso na may nagmagandang loob na tulungan siya dahil sabik na siyang makahiga muli sa maayos na tulugan at makakain sa tamang oras. Makalipas ang ilang minuto, ay nakarating na si Narciso sa bahay ni Elias. Katamtaman ng laki ng bahay nito, nagawa sa pinaghalong kahoy at simento. May malawak na berandang may mga paso ng halamang namumulaklak at isang duyan na nakasabit sa dalawang haligi. Malinis ang paligid at bagaman simple ang disenyo ng bahay, ay halatang inaalagaan yon ni Elias. Nang pumasok sila, ay bumungad kay Narciso ang maayos at malinis na sala. Itinuro ni Elias sa kanya ang isang pinto na malapit sa kusina. Narciso, yun nga pala magiging kwarto mo rito. Diyan ka matutulog habang nandito ka. Pero bago ka magpahinga, maligo ka na muna. Nasa likod ng banyo ko. May tuwalya doon. Yun na lang ang gamitin mo. Maraming salamat talaga, Elias ha. Hindi ko akalain na mangyayari to sa akin sa lugar na to. Akala ko habang buhay na ako magiging palaboy. Wala ka naman. Ang mga kagaya mo ang karapat dapat na tinutulungan. Oo nga pala, habang naliligo ka, ay ilalabas ko na rin yung mga damit na pwede mo magamit. Muling nagpasalamat si Narciso kay Elias. Matapos yun, ay nagtungo na siya sa kusina at lumabas sa pinto doon. Nakita niya ang banyo sa likod ng bahay. Nang makapasok siya roon, ay napangiti siya nang makita ang isang drum ng tubig. Meron din doon shampoo, sabon at batong panghilod. Masaya siya dahil sa wakas, makalipas ang mahigit 1 linggo, ay makakaligo na ulit siya. Simula noon, ay nagbago na ang buhay ni Narciso sa baryong yun sa tulong ni Elias. May maayos na siyang higaan at kumakain na ulit siya ng 3 beses sa isang araw. Malinis na ang kanyang katawan at may pamalit na rin siyang mga damit. Ipinakilala din siya ni Elias sa mga tao sa baryo na nagpabago sa tingin ng mga tao sa kanya. Mula sa pagiging isang kinatatakutang palaboy, ay naging kilala siya bilang tagapagtanggol ng baryo mula sa mga aswang. Marami ang humanga sa kanya at taus-pusong nagpapasalamat dahil sa tapang na ipinakita niya sa pagpatay sa 2 aswang. Nalaman din ni Narciso mula kay Elias na hindi lang ang 2 aswang ang umaatake sa baryo na yon. Ayon dito, ay marami pang aswang ang naghahasik doon ng lagim at takot. Sa nalaman na yon ni Narciso, napagtanto niya na hindi pa pala tapos ang laban niya sa mga aswang sa baryo na yon. Ngunit naniniwala siya na habang nasa kanya ang kaliskis ng sinaunang ibon, ay hindi siya matatalo sa kahit na anong labanan. Isang tahimik na gabi, habang nakahiga si Narciso sa papag, ay nagulat siya nang biglang may nagsigawang mga tao sa labas. May mga nagmamakaawa at meron ding humihingi ng saklolo. Bumangon siya at sa paglabas niya ng kwarto, ay sakto na lumabas din si Elias sa kwarto nito. Nagkatinginan sila at kapwa may kaba sa kanilang mga muka. Mukhang may umaatake na namang mga aswang. Ako nang bahala sa kanila, Elias. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Narciso. Mabilis siyang nagtungo sa kusina at kinuha ang isang matalim na itak na nakasabit sa dingding. Bumalik siya sa sala at doon ay mahigpit niyang hinawakan ang kaliskis ng sinaunang ibon. Pumikit siya at kinausap niya yon. Kaliskis ng sinaunang ibon, huwag mong hahayaan na manaig ang kasamaan ngayong gabi. Gabayan mo ulit ako.
Tulungan mo akong protektahan ng mga inosenteng tao. Narciso, sandali lang. Ano ba yung kwintas na yan? At bakit mo kinakausap? Elias, saka ko nasasagutin ang mga tanong mo. May mga aswang pa akong kailangang harapin. Hindi na nag-alinlangan pa si Narciso. Mabilis niyang binuksan ang pinto at lumabas. Ang nakita niya ay mas malala kaysa sa inaasahan niya. Napakaraming aswang ang naglipa na sa paligid. Ang iba ay nakapasok na sa mga bahay at nilalapa na ang mga tao o hinihila palabas ang mga nagtatago. Naramdaman ni Narciso ang malamig na hangin na parang dumaan sa kanyang batok at kasabay nun ay ang mainit na pintig ng enerhiyang dumadaloy mula sa kaliskis ng sinaunang ibon sa kanyang katawan. Humigpit ang kapit niya sa hawak-hawak niyang itak. Hindi yun ang laban na inaasahan niya, pero alam niya na sa gabing yun ay hindi siya papayag na magwagi ang mga aswang laban sa kanya. Nagtungo si Narciso sa isang bahay kung saan narinig ang pagsigaw ng isang matandang babae. Sa loob nun ay isang aswang ang nakaluhod sa ibabaw ng isang matandang babae. Ang matatalim nitong kuko nakabaon na sa balikat ng biktima. Hoy! Diablong buang! Ako ang harapin mo at huwag ang isang matanda! Nang lumingon ng aswang sa kanya, ay tinaga kagad ito ni Narciso sa leeg. Sa lakas ng puwersa niya, ay naputol ang ulo nito at tumalsik sa sahig. Sa isang sulok naman ay may isa pang aswang na hawak ang isang batang lalaki. Sinugod ito ng mabilis ni Narciso at sinaksak sa tagiliran ang aswang. Hinila niya ang bata palayo at 3 beses niyang sinaksak ang aswang sa dibdib at saka ito binawian ng buhay. Matapos yun, ay lumabas kagad si Narciso. 3 aswang ang mabilis na sumugod sa kanya. Sa halip na umatras, ay sinalubong niya ang mga yon ng buong tapang. Yumuko siya ng akmang kakalmutin siya ng isa at saka isinaksak niya paitaas ang itak. Dumiretso ang itak sa panga ng aswang at lumusot sa bunganga nito, diretso sa bumbunan. Ang ikalawang aswang naman ay sinubukan siyang sunggaban pero tumalon siya sa kaliwa at nang lumagpas ang aswang sa kanya ay tinagpas niya ang likod nito gamit ang matalas niyang itak. Kasunod nun ay ibinaon niya ang itak sa likod ng ulo nito. Ang isa pang aswang ay nagawang makalmot sa balikat si Narciso. Sa kabila ng sugat na yun ay hindi siya natinag. Humarap siya sa aswang at malakas niya itong tinadyakan sa dibdib. Nang matumba ito sa lupa, ay ginilitan niya ito sa leeg. Sumirit ang dugo sa leeg ng aswang hanggang sa nalagutan yon ng hininga. Nagpatuloy si Narciso sa pakikipaglaban sa iba pang mga aswang. Naramdaman niya ang mainit na puwersa mula sa kwintas na nasa leeg niya. Tila ginagabayan siya nito at pinapatalas pa ang kanyang pakiramdam. Sa gitna ng pakikipaglaban ni Narciso sa mga aswang, ay nakita niya sa gilid ng mga mata niya si Elias na nakikipaglaban na rin sa mga aswang habang tangan ng isang matalim na itak. Mabilis na lumapit dito si Narciso nang mapatumba nito ang isang aswang. Elias! Anong ginagawa mo rito? Ako na ang bahala rito! Baka mapahamak ka lang! Hindi na pwedeng wala akong gawin, Narciso. Pagod na akong matakot. Pagod na akong magkubli habang pinapatay ng mga halimaw na to ang mga tao dito. Isang aswang ang sumugod kay Elias mula sa kanan. Sinalubong naman ito ni Elias at sinaksak ito direkta sa dibdib. Bumagsak ang nilalang habang dumadaloy ang maitim nitong dugo sa lupa. Tumayo si Elias sa gitna ng kalsada at malakas na sumigaw. Mga kababaryo! Huwag na kayong matakot! Lumaban na kayo! Atin ang baryong ito! Huwag nating hayaan na masakop nila ang lugar na pagmamay-ari natin! Isa-isang sumilip sa kanilang mga bahay ang mga tao. Ang ilan ay may hawak na sandata, gaya ng itak, matulis na kawayan, patalim at kung ano-ano pa. At sa isang iglap,
Tila nabuhay ang apoy sa dibdib ng mga tao. Magkakasabay na lumabas ang mga tao habang sumisigaw. Agad na pinagtulungan ang mga aswang ng mga tao. Nagkatinginan sina Narciso at Elias. Muli silang nakipaglaban sa mga aswang. Nagtulong-tulong sila na ubusin ang mga halimaw na nasa baryo na yon ng gabing yon. Dahil sa pagtutulungan ng lahat, makalipas ang ilang minuto, ay wala nang natirang buhay na aswang sa baryo. May ilan mang namatay sa mga tao, pero mas marami pa rin ang namatay na mga aswang. Nakangiting napaupo si Narciso sa lupa. Pagod na pagod siya, pero mas lamang ang kasiyahan sa kanyang puso. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Elias na pagod din pero nakangiti. Sa wakas, nasaksihan ni Narciso ang pagsiklab ng tapang sa puso ng mga taong matagal nang nabuhay sa takot. Napakasaya niya dahil nagtagumpay sila na ipaglaban ang baryong yon mula sa napakaraming mga aswang. Makalipas ang ilang araw, ay wala ng mga aswang ang sumalakay sa baryo nina Elias. Dahil doon ay nagsagawa ang mga tao ng isang malaking pagdiriwang sa plaza. Ang mga mesa ay sagana sa iba't ibang masasarap na pagkain. May mga bote ng lambanog at tuba sa bawat sulok, at ang musika ng gitara at tambol ay lalong nagbigay ng buhay sa gabi. Sa isang gilid ng plaza, nakaupo sa isang bangkong kahoy sina Narciso at Elias. Sa lamesa nila, may mga pagkain at bote ng alak. Pinapanood nila ang mga taong nagkakasiyahan at nagsasayawan. Narciso, maraming salamat sa iyo ah. Kundi dahil sa iyo, hindi namin alam kung kailan pa kami maglalakas loob na lumaban. Malaki ang nagawa mo para magtagumpay tayo. Hindi ko naman mag-isang nilabanan ng mga aswang, Elias eh. Lahat tayo ay nagtulong-tulong. Kung may dapat pasalamatan, tayong lahat yon. Pero ikaw ang nagsimula. Ikaw ang unang lumaban. At dahil doon, nakita naming lahat na kaya rin pala naming lumaban. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa pagdating mo sa baryo namin. Akalain mo, sino mag-aakala na isang dating palaboy pala ang magtuturo sa aming lahat para maging matapang? Sana nagawa ko rin sa baryo ko ang nagawa ko rito. May pagtatakang napatingin si Elias kay Narciso. Sandali itong natigilan na para bang may nais itong sabihin sa kanya, pero tila nagkaroon ito ng pag-aalangan. Alam mo, Narciso, matagal na ako nahihiwagaan sa iyo eh. Baka naman ngayong tapos na ang gulo dito, ay pwede mo nang ikwento sa akin kung sino kan talaga. Hindi kasi ako naniniwala na isang palaboy ka lang eh. Napatingin si Narciso sa basong hawak niya na may lamang alak. Tinungga muna niya yon bago siya nagsalita. Tama ka. Hindi talaga ako palaboy noon. Sa baryong pinanggalingan ko, kilala ang pamilya namin sa paggamit ng mga agimat at anting-anting. Antingero ang ama ko at ang mga ninuno ko. Hanggang sa pinagkatiwalaan ako ng matandang babaylan sa amin ng isang ritual na taon-taong ginagawa sa lugar namin para sa masaganang ani. Napayuko si Narciso at bagyang nanginig ang kamay niya. Ipinagpatuloy niya ang pagkikwento kahit na mahirap para sa kanya. Sinabi niya kay Elias ang tila pagkakamaling nagawa niya sa ritual na nagresulta para mabuhay ang isang matagal ng patay na gabunan. At simula noon, nagkaroon na ng patayan sa kanilang baryo. Sinisi ako ng mga tao at sinisi ko rin ang sarili ko. Kaya't imbis na harapin ko ang mga tao na galit sa akin, ay mas pinili ko na lang na umalis. Naglakbay ako na walang direksyon. Hanggang sa may dalawang lalaki ang pinagnakawan ako at binugbog. Nagpatuloy pa rin ako sa paglalakbay hanggang sa makarating ako rito sa baryo nyo. Dito ako naging isang palaboy. Hindi pala biro ang pinagdaanan mo, Narciso. Napakahirap ng mga nangyari sa'yo. Pero, pwede ko bang malaman ang tungkol sa suot mong kwintas? Bakit kinakausap mo yan bago ka sumabak sa laban sa mga aswang?
Elias, ang kwintas na ito ay tinatawag na kaliskis ng sinaunang ibon. Mahiwaga at makapangyarihan ang bagay na ito. Isang mutya. Galing ito sa tatay ko, na pinamana naman ng tatay niya, na galing pa sa aming mga ninuno. Ginagamit niya ito noon tuwing may laban siya sa mga aswang. Pinapalakas siya nito at ginagabayan sa kanyang pakikipaglaban. Para pala siyang mutya o gimat. Kaya pala ang galing mo makipaglaban sa mga aswang dahil dyan. Parang ganun na nga. Ipinagkatiwala niya ito sa akin nung huling kaarawan ko. Hindi niya sinabi kung para saan ko ba ito gagamitin. Pero alam ko na umaasa siya na balang araw, magagamit ko rin ito sa pakikipaglaban sa kasamaan. Nakakalungkot lang na hindi niya nasaksihan kung paano ko hinarap ang mga aswang dito sa baryo niyo. Tumahimik si Elias, napatitig ito sa kawalan na para bang nag-iisip ito ng malalim. Maya-maya pa ay nakangiti itong tumingin kay Narciso. Gusto mo bang makita ng tatay mo kung paano ka lumaban? Malabo na sigurong mangyari yon, Elias. Wala naman ang tatay ko dito sa baryo niyo eh. At mukhang tapos na rin ang gulo dito. At sa tingin ko, ay wala nang aswang na babalik pa rito. Hindi yan ang ibig kong sabihin, Narciso. Hindi ba may gabunan na umaatake sa baryo nyo? Hindi ba't yun ang sinasabi mong dahilan kung bakit ka umalis doon? Bakit hindi tayo pumunta ron? Hanapin natin yung gabunan. Kapag ginawa mo yun, ay paniguradong makikita ng tatay mo kung paano kang lumalaban. Napabuntong hininga si Narciso habang bakas ang pag-aalangan sa kanyang mga mata. Hindi, ayoko nang bumalik doon. Galit ang mga tao sa akin sa baryo namin, Elias. Para sa kanila, ako ang dahilan kung bakit may mga namatay doon. Hindi ko alam kung may mukha pa akong maihaharap sa kanila matapos ang mga nangyari. Narciso, siguro oras na para bumalik ka sa baryo nyo. Kung may pagkakamali ka mang nagawa noon, baka ito na ang tamang panahon para itama yun. Hindi agad nakasagot si Narciso. Nakatitig lang siya sa basong hawak niya. Alam mo, Narciso, lahat naman tayo nagkakamali. Walang perpekto. Tao lang tayo. Pero ang kagandahan sa pagkakamali ay dito tayo natututo ng mga bagay na dapat nating matutunan at pwede mo pa itong itama. Kapag pinili mong harapin ang pagkakamali mo, ay doon mo makikita kung gaano ka kalakas. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib ni Narciso sa sinabing yun ni Elias. Hindi siya makatingin kay Elias ng diretso at nanatili siyang walang imik habang pinag-iisipan kung dapat ba siyang bumalik sa baryo nila dahil malamang hanggang sa panahon na yon ay nabubuhay pa rin ang mga tao sa takot dahil sa gabunan. Sa mga sumunod na araw ay naging madalas ang pananahimik ni Narciso. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi sa kanya ni Elias na baka panahon na para harapin niya ang kanyang nakaraan at itama ang kanyang nagawang pagkakamali. Ngunit sa bawat pag-iisip niya ay bumabalik din ang takot at hiya niya. Ngunit isang gabi, sa gitna ng malalim na pagtulog, ay napanaginipan niya ang kanyang ama na nakaluhod sa lupa. Duguan ito at hirap sa paghinga habang inaatake ng isang nilalang na may mahahabang kuko at pulang mga mata. Sa panaginip ni Narciso ay humihingi ito ng tulong sa kanya habang nakatingin sa kanya. Nang magising si Narciso sa masamang panaginip na yon, ay doon niya napagtanto na kailangan na talaga niyang bumalik sa baryo nila. Kaya kinabukasan, sinabi niya kay Elias ang kanyang desisyon. Walang pag-aalinlangan na sinabi naman ni Elias na sasama ito sa kanya dahil nais din itong tulungan si Narciso gaya ng pagtulong na ginawa niya sa baryo ng mga ito. At makalipas lamang ang isang araw, ay nagsimula na silang maglakbay pabalik sa baryo ni Narciso upang tuluyan niya ng harapin ang gabunan at ang multo ng kanyang nakaraan.
Umaga nang narating ni Narciso at Elias ang baryo ni Narciso. Napansin ni Narciso ang katahimikan ng paligid na hindi normal para sa kanya. May ilang tao silang nadaanan na nakakita sa kanila at kapansin-pansin ang matatalim na tingin ng ilan kay Narciso. Mukhang hindi ka na nga welcome dito ah. Ang sama ng tingin nila sa atin eh. Sabi ko naman sa iyo, Elias eh. Pero wag na lang natin silang pansinin. Malapit naman na tayo sa bahay namin. Patuloy lang sila sa paglalakad hanggang sa marating na nila ang bahay ni Narciso. Bahagyang naluwa si Narciso nang muli niyang nasilayan ang bahay kung saan siya lumaki at nagkaroon ng napakaraming masasayang alaala. Nakabukas ang pinto, kaya dire-diretso silang pumasok. Napahinto si Narciso nang makita niya ang tatay niya na nakaupo sa mahabang upuan habang mag-isang ginagamot ang mga sugat nito na halatang galing sa pakikipaglaban sa aswang. Napatingin din si Emilio kay Narciso na namuo ang luha sa gilid ng mga mata. Mabilis na tumayo si Emilio at niyakap siya nito ng napakaigpit. Tuluyan nang napaiyak si Narciso nang dahil doon. Anak ko, akala ko'y hindi na kita makikita. Salamat sa Diyos at nagbalik ka na. Patawarin niyo po ako, Itay. Kung umalis po ako nang walang paalam. Pinapatawad na kita, anak. Ang mahalaga ay buhay ka. Buhay ka at nandito ka na. Sa wakas, ang bigat na kinikimkim ni Narciso sa dibdib ay tila unti-unting gumaan. Sa gilid ay nakatayo si Elias at tahimik na pinagmamasdan ang mag-ama habang may ngiting nakasilay sa labi nito. Nang humupa na ang emosyon ng mag-ama, ay naupo na muna sila upang makapag-usap sila ng maayos. Agad na ipinakilala ni Narciso si Elias sa kanyang ama. Hindi niya kinalimutang sabihin dito kung paano siya tinulungan ni Elias at kung paano sila nakipaglaban sa mga aswang na nanggugulo sa baryo ni Elias. Hindi napigilan ni Emilio ang tuwa sa mukha nito nang malamang nagamit na ni Narciso ang kaliskis ng sinaunang ibon sa pakikipaglaban sa mga aswang. Makalipas ang ilang sandali, ay napunta na sa iba ang usapan nila. Narciso, anak, bakit ka nga ba biglang umalis noon? Alam mo ba na pinag-alala mo ko na sobra? Pasensya na po ulit, Tay. Alam ko po kasing galit po mga tao sa akin. Pakiramdam ko po noon ay hindi ako mabubuhay ng tahimik kung alam ko na galit sa akin ang mga taong nakapaligid sa akin. Kaya pinili ko na lamang po na umalis at magpakalayo-layo. Pero Tay, yan po mga sugat nyo. Dahil po ba yan sa gabunan? Tama ka, anak. Sumalakay na naman kagabi ang gabunan. Halos iilan na lang ang nakikipaglaban ngayon dito sa baryo natin. Karamihan ay takot ng harapin ang gabunan. Pero Narciso, gusto kong malaman mo na wala kang kasalanan sa muling pagbangon ng kaluluwa ni Magat sa libingan niya. Hindi ikaw ang dahilan ng pagkabuhay ng gabunan na yon. Ano po? Kung ganun, ang ibig niyo po bang sabihin wala akong nagawang pagkakamali sa ritual? Mali ang buong ritual, Narciso. Lahat ng ginawa mo ay taliwas sa dapat na gawin tuwing nagkakaroon ng ritual sa masaganang ani. Lahat tayo ay walang nakakaalam sa totoong ritual dahil mag-isang ginagawa yon ni Apo Ignacio taon-taon. Ang totoo ay nilinlang tayong lahat ni Apo Ignacio. Ipinagawa niya sa iyo ang ritual na yon hindi para sa masaganang ani, kundi para buhayin si Magat. Ikaw ang ginamit niyang kasangkapan. Ikaw ang hinayaan niyang gumawa ng ritual na yon para ikaw ang sisihin ng mga tao. Hindi agad nakapagsalita si Narciso sa nalaman niya sa kanyang ama. Para siyang sinampal ng isang katotohanang hindi niya kailanman inakalang magiging totoo. Teka, Tay. Parang ang hirap paniwalaan ng lahat po ng sinabi niyo. Si Apo Ignacio, bakit naman po niya gagawin yun? Alam po niya mapapahamak ang buong baryo kung babalik si Magat. Tama ka, anak.
Mahirap talagang paniwalaan nung una. Kasi inakala natin na mabuting tao si Apo Ignacio. Tayo ngang lahat, naniniwala na kakampi natin siya. Pinagkatiwalaan natin siya ng buong buo. Pero paano niyo po nalaman ang lahat ng ito, Tay? Nakita ko si Apo Ignacio na naging gabunan. Habang mag-isa ako nagroronda, kinumpronta ko siya at doon na niya inamin ang lahat. Akala niya ay mapapatay niya ako, kaya siguro sinabi niya na sa akin na totoo. Pero nakaligtas ako sa kanya ng gabing yon. Ano po? Isang gabunan po si Apo Ignacio? Kay Apo Ignacio sumapi ang kaluluwa ni Magat. Sa umaga, tao siyang kagaya natin. Pero sa gabi, ay nagiging gabunan na siya. At sa tingin ko, ginagawa niya yun para mas maging makapangyarihan siya at humaba pa ang buhay niya. Ilang segundong hindi nakapagsalita si Narciso. Pilit na prinoseso ng utak niya ang lahat ng kanyang mga nalaman. Hindi niya inasahan na ganun na pala karami ang nangyari sa baryo nila simula nang mawala siya. Nasaan na po ngayon si Apo Ignacio, Tay? Alam ba ng mga tao ang totoo na siya ang dahilan kung bakit bumalik si Magat? Alam na ng karamihan, anak. Pero nagtatago na siya ngayon sa gubat. Kung alam na pala ng mga tao na siya may kagagawa ng lahat, dahil sa kanya sumapi ang kaluluwa ni Magat, bakit parang galit na galit pa rin sa akin ng mga tao, Tay? Nung dumating po kasi kami rito kanina habang naglalakad kami, ay ansama pa rin ang tingin ng mga tao sa amin. Hati pa rin ang mga tao sa pinaniniwalaan nila, anak. May mga naniniwala pa rin nakakampi si Apo Ignacio. Sila yung mga nabubulag sa mabubuting bagay na nagawa noon ni Apo Ignacio. Malamang, yung mga nakakita sa'yo ay yung nasa panig pa rin ng matandang babaylan na yon. Tay, wag po kayong mag-alala. Ngayong nakabalik na po ako dito sa baryo natin, ay haharapin ko na po ang gabunan. Gagamitin ko po ang kaliskis ng sinaunang ibon para tuluyang wakasan ang kasamaan niya. Maraming salamat, Narciso. Yan talaga ang inaasahan kong gagawin mo. Ang kaliskis ng sinaunang ibon ay ang pinakamalakas na panlaban sa mga aswang. Kaya mula nang mapasayo ito at mawala ka rito, ay nahihirapan akong talunin siya kahit na anong agimat o anting-anting ang gamitin ko. At hindi mo siya kailangang harapin na mag-isa, anak. Nandito ako at ang ibang mga kalalakihan dito, natutulungan ka. Ako din po, isali niyo ako. Sasama ako sa laban mo, Narciso. Gusto kong bumawi sa ginawa mong pagtulong sa baryo namin. Sa ganitong paraan, ay masuklian ko ang pagpapalaya mo sa amin mula sa mga aswang. Napatingin si Narciso sa dalawa at napangiti siya. Sa tingin niya, ay tamang-tama lang ang kanyang pagbabalik. Nangako siya sa kanyang sarili na sa susunod na makaharap niya ang gabunan, ay yun na ang magiging huling gabi nito sa mundo. Hindi na nag-aksaya ng panahon sina Narciso at Emilio. Matapos ang pag-uusap nila, ay agad nilang pinuntahan ang iilang kalalakihan sa baryo na kilala nilang patuloy pa ring lumalaban sa gabunan. Pinangunahan ni Emilio ang pagpapaliwanag sa kanilang plano, habang si Narciso ay tahimik na pinakikinggan ang sinasabi ng kanyang ama. Ang naging plano nila ay hanapin at harapin si Apo Ignacio sa gubat. Maliwanag pa lang ay nagtungo na ang grupo sa gubat upang hanapin ang matandang babaylan. Lahat sila ay armado ng itak, habang ang ilan ay may dalang lampara upang sakaling abutin sila ng dilim, ay makikita pa rin nila ang kanilang dinaraanan. Sumapit na ang gabi, pero hindi pa rin nila nakikita si Apo Ignacio. Tahimik ang paligid at wala pa rin silang makitang senyales ng matandang babaylan. Ngunit matyaga pa rin silang nagpatuloy sa paghahanap. Hanggang sa lahat sila ay napahinto nang mula sa likod ng isang puno ay lumitaw na ang kanilang hinahanap. Yun ay walang iba kundi si Apo Ignacio. Nakakatakot ang malaking ngiti nito na para bang inaasahan na nito na darating sila. Naaawa na ako sa inyo.
Kanina pa kayo paikot-ikot dito sa gubat, pero kahit anino ko ay hindi nyo makita. Kaya ako na mismo ang nagpakita sa inyo. Walang hiya ka! Nilinlang mo kami! Aba, Narciso! Bumalik ka na pala. Sayang. Sana hindi ka na lamang bumalik at hinayaan mo na lamang akong patayin ang lahat ng tao rito, kasama ang ama mong si Emilio. Pinagkatiwalaan ka namin, tapos ganito ang igaganti mo. Ilang dekada na ako nagsilbi sa inyong lahat. Panahon na para unahin ko naman ang sarili ko. Ang pagbuhay sa kaluluwa ni Magat lang ang tanging paraan para mapahaba ko pa ang aking buhay at upang mas maging makapangyarihan ako sa inyo. May masama ba sa ginawa ko? Walang masama sa maghangad ng kapangyarihan. Pero mali ang paraan mo. Ibinuwis mo mga inosenteng buhay para lang sa pansariling kagustuhan mo, Apo Ignacio. Humahaba na ang usapan natin, Narciso. At sa totoo lang, ay nagsasayang lang tayo ng oras. Oras na para wakasan ko na kayong lahat. Sisiguraduhin kong walang makalalabas ng buhay sa inyo sa gubat na ito. Biglang nagbago ng anyo si Apo Ignacio. Naging kulay itim ang balat nito. Ang buhok nito ay humaba at naging kulay puti. Ang mga kuko nito at mga ngipin ay naging matutulis. Nanlisik ang mga mata nito at ang katawan nito ay lumaki. Agad na hinawakan ni Narciso ang kaliskis ng sinaunang ibon na nakasabit sa kanyang leeg. Naramdaman niya ang biglang pagdaloy ng isang mainit na enerhiya sa kanyang katawan. Para bang may apoy na bumalot sa kanyang mga kalamnan at nagpapalakas sa kanya. Maganda kayo! Huwag kayong lalayo sa isa't isa! Biglang sumigaw ang gabunan at kasunod nun ay nawala ito sa paningin ng lahat. Napalinga si Narciso sa paligid at pilit na hinahanap kung saan ito nagtago. Nasaan siya? Hindi ko makita! Napakabilis pala niyang gumalaw! At sa isang kisap mata ay lumitaw ang gabunan sa likuran ng dalawang kalalakihang kasama nila. Hindi na nakagalaw ang mga ito nang tuluyang laslasin ng matutulis nitong kuko ang leeg ng dalawang lalaki. Nang makita ng tatlong natitirang lalaki na kasama ni Narciso ang sinapit ng dalawa nilang kasama, ay natakot ang mga ito at mabilis na tumakbo upang tumakas. Hoy! Huwag kayong umalis! Lalaban pa tayo! Mabilis na gumalaw ang gabunan at sinundan nito ang tatlong lalaki. Gaya ng naunang dalawa, ay pinatay din ng gabunan ang tatlo sa pamamagitan ng pagwasak sa leeg ng mga ito, gamit lang ang matutulis nitong mga kuko. Nang sumugod si Emilio sa gabunan, ay agad na sumunod dito si Elias. Magkasabay na umatake ang dalawa, pero mas mabilis talaga ang gabunan. Sinalubong ng mga kamay ng gabunan ang leeg ni na Emilio at Elias. At bago pa man masaklolohan ni Narciso ang dalawa, ay ubod lakas na ibinilibag ng gabunan ang mga ito sa lupa. Namilipit ang dalawa sa labis na sakit. Sigurado si Narciso na sa lakas ng pagkakabagsak ni na Emilio at Elias ay hindi maayos ang lagay ng mga yon. Tumingin ang gabunan kay Narciso at ngumisi ito. Ganitong lakas ang sinasabi ko sa inyo, Narciso. Kung hindi ako magkakaroon nito, ay patuloy lang akong naging babaylan sa baryo. Hayop ka! Masyado ka ng maraming pinatay, Apo Ignacio! Ngayon, ako naman ang harapin mo! Biglang sumugod ang gabunan kay Narciso. Sumalpok ang malaki nitong katawan sa kanya at tumilapon siya. Gumulong siya sa lupa, pero agad din siyang tumayo at matalim na tinignan ang gabunan. Sa pagkakataon na yon, ay si Narciso naman ang umatake. Tatagain niya sana ito, pero nahawakan nito ang braso niya at mariin siya nitong kinagat doon. Napasigaw si Narciso sa labis na sakit, pero agad niyang sinipa ng malakas ang tuhod ng gabunan, kaya bahagya itong napaluhod. Nang mabitiwan siya nito, ay tinaga niya ito sa balikat ng ubod ng lakas.
Itinulak siya ng gabunan at umatras ito habang dumudugo ang sugat nito sa balikat. Muling sumugod si Narciso at sinalubong siya uli ng gabunan. Nagawa nitong hawakan ang magkabilaan niyang balikat. Binuhat siya nito at itinapon sa isang malaking puno. Tumama ang likod ni Narciso sa puno at nang bumagsak siya sa lupa, ay sumuka siya ng dugo. Naglakad ang gabunan palapit kay Narciso. Walang kamalay-malay na tahimik na gumagapang si Elias palapit. Walang laban ang kaliskis na sinaunang ibon mo sa akin. Tignan mo ang sarili mo, Narciso. Isa kang malaking kahihiyan sa inyong pamilya. Akmang lalaslasin na sana ng gabunan ang leeg ni Narciso nang biglang isinaksak ni Elias sa likod ng tuhod ng gabunan ang hawak nitong itak. Napasigaw ang gabunan at napaluhod ito sa lupa. Tapusin mo na siya, Narciso! Hindi na nag-aksaya ng oras si Narciso. Tumayo siya sa harap ng nakaluhod na gabunan. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya at sa kanya itinarak ang itak sa noo ng gabunan. Napanganga ang gabunan na para bang hindi ito makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Nang hugutin ni Narciso ang itak sa noo ng gabunan, ay bumulwak mula doon ang masagana nitong dugo. Bago ito tuluyang bumagsak sa lupa, nakadilat ang mga mata nito na para bang buhay pa rin ito at nakatingin kay Narciso. Matiim na tinignan ni Narciso ang walang buhay na katawan ng gabunan habang unti-unti itong bumabalik sa pagiging si Apo Ignacio. Hayop ka! Nilinlang mo ko! Nilinlang mo kaming lahat! Pwede mo sanang gamitin ang lakas at kapangyarihan mo sa kabutihan, Apo Ignacio. Pero mas pinili mo pa rin ang baluktot na daan. Nakapanghihinayang ka. Matapos yun, ay tinulungan na siya na makatayo ni Emilio at Elias. Nagsimula na silang maglakad pabalik sa baryo, dala ang isang magandang balita na napatay na nila ang gabunan na naghahasik ng takot sa kanilang lugar. Mabagal ang paglalakad ni Narciso palabas ng gubat dahil pare-pareha silang masakit ang katawan. Hanggang sa sandaling yun ay hindi pa rin makapaniwala si Narciso na nagtagumpay sila sa kanilang laban sa gabunan. Ipinagmamalaki kita, anak. Ngunit hindi na ako nagulat nang nagawa mong talunin si Apo Ignacio. Dahil kaya ko nga ipinamana sa iyo ang kaliskis ng sinaunang ibon, ay dahil alam kong ikaw ang karapat-dapat. Hindi ko po magagawa yun, Tay, kung wala po kayo. Lalo ka na, Elias. Kung hindi mo nasaksak ang binti ng gabunan, baka ako napatay sa halip na siya. Wala yun. Isa lang ang tumatakbo sa isip ko kanina, na hindi pwedeng matapos ang laban na tayo matatalo. Huminto si Narciso saglit at tumingin sa kawalan. May lungkot na bumalot sa puso niya nang maalala ang 5 lalaki na kasama nila na nasawi sa kanilang laban. Pero hindi ko magawang lubusang matuwa. Lahat ng kasama natin ay napatay ng gabunan. Ang daming buhay na nawala dahil sa isang taong pinagkatiwalaan natin. Masakit man tanggapin, pero yan ang realidad ng buhay, anak. Hindi siya lahat ng digmaan. Mabubuhay ang lahat. May mga kailangan mawala para may manatiling buhay. Matapos yung sabihin ni Emilio, ay nagpatuloy na ang tatlo sa paglalakad hanggang sa makalabas na sila ng kagubatan. Pagdating nila sa baryo, ay agad silang nagtungo sa bahay ni Narciso upang makapaghinga at para bukas ay masabi na nila sa mga tao ang resulta ng pagharap nila sa gabunan. Nang sabihin na ni Narciso sa mga tao na napatay na nila ang gabunan, ay tila nabunutan ng napakalaking tinik sa dibdib ang lahat. Sa paglipas ng mga araw, tuluyan na ring bumalik ang tiwala ng mga tao kay Narciso. Bumalik na rin si Elias sa sarili nitong baryo, ngunit
nanatiling matatag ang ugnayan nila ni Narciso. Paminsan-minsan ay bumibisita ito kay Narciso at sa paglipas pa ng mga araw ay mas lalong tumibay ang kanilang pagkakaibigan. Patuloy na nagsanay si Narciso sa paggamit ng kapangyarihan ng kaliskis ng sinaunang ibon. Hindi upang patunayan na karapat-dapat siyang humalili sa kanyang ama bilang tagapagtanggol ng kanilang baryo, kundi upang buuin ang sarili niyang landas. Alam niyang hindi niya kailangan mabuhay sa anino ng kanyang tatay dahil meron siyang kakayahang lumika ng sarili niyang pangalan at kapalaran.